Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ay meron pong nakikita rito ang mga eksperto na isang signal na tinatawag nilang death cross. Yan. Kung pag death cross ito po ay isang signal na nagbibigay ng isa itong parang signal na ang market price ay babagsak o isang magkakaroon ito ng bearish trend. Kaya mukhang hindi po ito isang magandang signal na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan at yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin on the brink as death cross looms. Yan, Bitcoin hovers dangerously close to a death cross, a technical indicator often signaling a bear market. Ayan na nga. Ang death cross na ito ay isang signal na nagbibigay ng isang warning na magkakaroon ng bearish market trend si Bitcoin. Ayan. Pero nabubuo pa lamang po ito. Bitcoin finds itself on the cusp of a concerning technical indicator, the death cross. This phenomenon occurs when the Bitcoin's 50-day simple moving average crosses below 200-day simple moving average. Ayan, mga moving average po yung ginamit dito na basihan ng mga technical indicators. Ayan, ito po yung kulay violet ay ito po yung 200 na SMA. Tapos yung kulay red naman ay ito naman po yung 50 SMA. Ayan, nakikita po natin dito sa dulo noong pag ito ay nag-cross ay isa na nga po itong death cross na signal na magkakaroon ng bearish momentum ang Bitcoin market. Ayan, Forbes analyst Steven Ehrlich recently highlighted this trend which often signals impending bearish momentum. Ayan, isang nabubuo na bearish pagbagsak. Ayan, isang nabubuo na maaring pagbagsak, patuloy na pagbagsak sa market price ni Bitcoin. Ayan, pero yan hindi pa naman po siya nabubuo, parang nakikita pa lamang nila, inaabangan nila kung ito ay mabubuo or hindi. Kasi yan naman po, yan po yung kanyang current situation. Nakikita naman po natin na magkakasalubong pa lamang sila. Yan po yung inaabangan nila. For the uninitiated, moving averages help smooth out prices data to create a single flowing line, making it easier to identify the direction of the trend. Ayan, isa pong linya ang mga simple moving averages na ito. Yan, kaya napakadali po itong gamitin at yung nagiging signal po nila dito ay kung pag nagko-cross po ito, ayan, sa pataas na direction or pababa na direction. Yan, tulad nito. Yan, nakikita natin dito nag-cross ito ng pataas. Ayan, nasa ibabaw yung 50 SMA at nasa ilalim yung 200 SMA. Kapag nangyayari yan ay uptrend po tayo. Kaya ayan, nakita po natin na pataas yung market trend ng Bitcoin. Pero dito, kung pababa naman yung cross or nasa ilalim yung 50 SMA natin ay pababa naman yung market trend. Yan, Bitcoin's modest volatility. Investor sentiment has been tense with Bitcoin's price showing modest volatility within 24-hour range of, ayan, naglalaro po siya sa 25. Ayan, 25 po, 25, 6, mga 25,641 at 25,925. According to CoinGecko data, Bitcoin's market cap is a formidable $503.8 billion. And however, the looming death cross could disrupt this relative stability. It is not guarantee of an upcoming bear market, but it does raise eyebrows among market participants. Ayan. Hindi daw po garantisado na magkakaroon tayo ng bearish market sa mga susunod na araw. Ayan. Kasi nakabase lang. Pwede pong isa lamang po itong nakikita na parang speculation kasi wala pa naman po. Maging yung technical indicators natin dito ay hindi pa nakukumpleto na
Hindi pa niya nakukumpleto yung kanyang formation na tinatawag nilang dead cross. Ayan, pero ayan nga, it can raise eyebrows among market participants. Yeah. Bernstein bullish prediction. In the meantime, financial research firm Bernstein predicts a significant rally in the cryptocurrency market, primarily led by Bitcoin due to a recent court decision favoring grayscales against the US. Anticipated surge is expected to be driven by long-term institutional investors. And meron naman pong naglabas na isang financial research. Ito po ang Bernstein. Ang sabi naman nila ay magiging bullish daw po si Bitcoin. Yan, sa mga susunod na araw or sa hinaharap dahil po sa linabas na court decision na pabor kay Grayscale laban sa mga laban sa US SEC, yan, financial regulators. Ayan, dahil dito ay magdudulot ito ng long term na surge. Ayan, anticipated surge is expected or aangat ang market price ni Bitcoin at ang magkokos po nito or ang dahilan po nito ay yung mga mga institutional investors. Kaya ayan. Yan po ang isa naman dito kontra sa speculation or dito sa Forbes, sa inilabas na analysis ng Forbes na may nabubuong isang death cross. At ayan, ganyan po talaga. Hindi po talaga nating kaya po tinawag na mga predictions ang mga ito, mga speculations, kasi hindi po talaga natin alam kung ano ang pwedeng mangyayari. Kaya wala pong nakakaalam kung ano ang magiging galaw, kung ano ang tatahakin na trend ni Bitcoin sa hinaharap. Yan, wala po talagang nakakagawa niyan. Halos lahat ay mga predictions, considered mga predictions. At yan ang aking masasabi tungkol dito. At yan, sana po ay nagustuhan ninyo ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.